Gulat na gulat ang buong bayan matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na pabor kay Vice Presidente Inday Sara Duterte na may kinalaman sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa inilabas na resolusyon, kinatigan ng Korte ang posisyon ni VP Sara kaugnay ng ilang mahalagang isyong pambansa na dati nang pinagtalunan sa loob ng gabinete. Bagmat hindi pa malinaw ang buong detalye ng desisyon, lumalabas ang ruling ng Korte ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa dinamika ng pamahalaan. May mga ulat na nagsasabing ito na raw ang simula ng lalong lumalalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Marami ang mambabatas at eksperto sa batas ang nagsasabing ito ay makasaysayang hakbang na nagpapakita ng tunay na checks at balance sa gobyerno. Sa ngayon wala pang opisyal na payag si Pangulong Kuting tungkol sa naging desisyon, habang nagpayag naman si VP Sara ng pasasalamat sa Korte Suprema sa isang maikling press statement. Patuloy namang umaasa ang publiko na sa kabila ng tensyon, mananatiling matatag ang liderato ng bansa at mananaigang interes ng mamamayan sa gitna naman ng yayaring politikal na pagyanig. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hudas sa mga Duterte, tukoy na. Eto na, lumabas na ang mga hudas at nagpakilala na sa publiko. Naku po, grabe itong pag-uusapan natin ngayon. Talagang naglilitawan na sila. Oo, hindi lang sa kampo ng mga Marcos, kundi sa kampo ng mga Duterte, meron din. At alam naman natin na talagang ang daming humudas na sa mga Duterte, kaya tayo ay dalang-dala na sa mga ganitong gawain ng mga kaibigan ng mga Duterte. Oo, at parang papamunuan pa itong mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po, malupit tong sino kaya to? Sino kaya tong hudas na to? Kasi yung isang hudas naligwak na. Hindi nakapasok sa senatorial. Ano kaya yun? Wala po ako papangalanan pero may isa pong hudas na hindi nakapasok. Para sa akin, nararamdaman kong hudas siya. Nararamdaman kong hudas siya at may mga nakapagsabi din sa akin na hudas din talaga siya. Buti na lang talaga hindi din siya nakapasok sa Senado kasi baka isa pa siya sa mamuno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ay yung mahirap diha. No, yung akala mo tropa, akala mo totoong kaibigan, akala mo totoong kakampi, yung pala hudas din. Pero yun nga, sa totoo nga lang, ang dami talaga nating nakitang hudas or nakilalang mga hudas sa mga Duterte, katulad lang yan nung mga nagliparan. Number 1 na sa isa sa mga hudas si Tolentino, na dating Ninoy na tumalon sa Duterte tapos tumalon sa Marcos. Buti na lang talaga yung mga tao ay marunong na rin kumilatis. Excuse me po. Marunong sila kumilatis at hindi na sila nagpauto kay Tolentino. Speaking of hudas din, nandiyan di si Pacquiao. At sa Congress, napakaraming hudas. Yung mga talagang sinasambang noon si Pangulong Duterte, sila ngayon yung mga humahatak pa ilalim kay Pangulong Duterte. Ganun kalupit ang mga hudas na to. Ganyan sila kalupit, no? Kaya tayo medyo dala na tayo sa mga hudas-hudas na yan. Kaya medyo hindi natin masyadong pinagkakatiwalaan yung mga kunwaring kumakampi sa mga Duterte. Pero alam ko naman na ang mga Duterte, kabisado na nila agad yan kung sino yung mga hudas na yan. Kung sino yung mga taong huhudas sa kanila. Talagang alam na nila, kaso sa sobrang bait ng mga Duterte, kaya ubo pa. Kaya siguro kaya talagang hinahayaan na lang nila. Ganun kalupit na ganun talaga din kabait ang mga Duterte. Hindi sila palatanim ng sama ng loob
at hindi hindi sila bumabawi agad, or parang yung katod nung nangyayari ngayon na parang mangyayaring bawian lang. Pustahan tayo yung mga congressman dyan, yung mga police na hindi babawian ng mga Duterte kung walang kaso. Katulad lang ni Torre. Sandamakmak ang kaso ni Torre. So natural na talagang makukulong siya pag ang mga Duterte na ang presidente ng Pilipinas. Katulad niyan, yung ibang mga congressman diyan na bumaliktad din, dami ring mga mga kaso din. Lalo na yung iba diyan, hindi na nakasampa ulit. Hindi na nakatungtong sa pagiging congressman. Oo, hindi na sila pinanalo ni Marcos, tapos na daw yung kanilang trabaho. So ibang grupo naman yung bubuin. Samantalang, speaking of impeachment nga kay Vice President Sara Duterte, at bago natin ilabas yung mga muka, ulitin ko mga muka ng mga hudas sa mga Duterte. Bago natin ilabas yun, paano, eto hindi to prank baka sabihin nyo prank na naman, clickbait, ganun. Meron po talaga, at ilalabas natin dito yan, Dito nga, tawag dito, panoorin po muna natin etong mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ito po, panoorin po natin. Sabay ng nagdaang araw ng botohan, buong kumpiyansang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan sa anumang kahihinatnan ng impeachment case na isinusulong laban sa kanya. Matatag ang pangalawang Pangulo sa harap ng mga kontrobersya habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago sa bansa. Narito ang ulat ni Jean Domingo. Walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna na nagpapatuloy na usapin patungkol sa impeachment case laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersya, matatag ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon kay VP Sara, handa na siya sa anumang magiging resulta ng proseso matapos ang halalan. Binigyang diin niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon, maging ito man ang legal na proseso o usaping pampolitika. Kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Samantala, binigyang diin ni VP Sara na ang kanyang masigasig na pangampanya ay hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma at tunay na pagbabago sa bansa. Anya, ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng mga Pilipino sa hangaring maipagpatuloy ang mga advokasya at programang nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad sa bawat Pilipino. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na Pilipinas, kasabay ng pagdadala ng inspirasyon mula sa pamana ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte, na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that unity and continuity. Napaka-confident ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan natin. Tsaka hindi ganito kasi yan Alam mo, kapag ikaw ay wala namang ginawang masama at wala ka naman talagang kaso, wala ka naman talagang dapat pangambahan sa impeachment mo dahil hindi mo naman talaga ginawa yun. So ganito ang magiging ganito magiging postura mo o yung ganito ka katatag. Hindi katulad, tingnan nyo dun sa mga bataan ni Marcos.
pansinin nyo, lalo na si Auntie Claire. Tingnan nyo si Auntie Claire kapag tawag dito, kapag dinidepensa, sila, todo depensa kay Marcos. Katulad yan, may impeachment na hinain si Cardema sa Congress. So medyo kabado na naman, at kung makikita nyo, todo tanggol na naman yung mga ulupong, yung mga garapatan ni Romualdez. No? So kung papansinin niyo yung kampo ni BBM, kung makatanggol mapatungkol sa impeachment kay BBM, todo tanggol, todo react. Talagang alam mo yung may kita mong takot na takot sila. Samantalang dito kay Vice President Sara, kampante siya kasi nga alam niya na wala naman siyang ginawang masama. Ngayon, kung may impeachment siya, hindi rin big deal sa kanya yun. No, hindi rin big deal hindi niya masyadong pinoproblema yun dahil alam niya na wala siyang ginawang masama. Depende na lang kapag ginawa ng Senado na katulad nung ginawa kay Chief Justice Corona noon, na talagang pinagtulong-tulungan ng mga senador. Biruin mo, ang kagustuhan lang naman ni Chief Justice Renato Corona noon ay maibigay yung lupa sa Hacienda Luisita para sa mga mahihirap, pero ang ginawa ng Senado, inimpeach siya dahil doon sa kagustuhan niyang makatulong sa mahihirap. So dito kay Vice President Sara Duterte, wag naman sanang mangyari yun, no, na mangyari sa kanya yung ginawa kay Corona, na pinagtulong-tulungan talaga siya. Kaya nga sabi nga namin, napakahalaga talaga na maipasok yung 10 Duterte senatorial candidate, kasi nga doon sobrang lakas na at hindi na tayo mag-iisip, hindi na tayo mangangamba dito mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At kagaya rin ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman namin inendorso ang mga kandidatong yan para pagtanggol kami or kalabanin yung mga anti-Duterte, yung mga ayaw sa amin. Kaya namin sila inendorso kasi nga gusto rin namin na mapanatili kung ano yung mga nasimulan, lalo na yung Build Project at yung mga batas na kailangan maipasa sa Senado, hindi lang nakatutok sa mga Duterte. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, katulad na lang ng Congress, wala nang ibang ginawa ang Congress kundi puro Duterte na lang, Duterte. Samantalang yung mga distrito nila napabayaan na nila. 'Di ba? Ang ginagawa na lang nilang pangtapal sa mga reklamo at problema ng kanilang distrito ay yung ayuda. Sabi ko nga sa inyo, wala namang masama sa ayuda, kaso ang masama kasi doon galing din sa masama yun. Yun yung problema doon At ang masama pa doon, yun nga, parang tinotolerate mo yung mga kababayan mo, yung mga nasasakupan mo na maging tamad at umasa lang sa gobyerno. Yan talaga ang purpose ng ayuda. At hindi naman din pangmatagalan na ang ayuda, kundi pang sandalian lang. 3 to 4 days wala nang ayuda. Sabihin na lang natin yung AX tupad, tsaka yung AX tupad, ano pa ba yung iba? Sabihin na natin tig 225 yun, no? Hindi 4,000. Sa panahon ngayon, 4,000 mo, mamili ka na, wala na. Ubus na agad. Kaya sabi ko talagang sobrang toxic niyang mga ayuda na yan. Ang maganda sana nga talaga dyan kung inilaan niyang ayuda na yan sa pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Yun ang maganda doon. Kaso pagdating niya sa ganito, wala talaga mapapakinabangan, yung panandalian lang. So ang ganda nung sinabi dito ni Vice President Sara Duterte, no, na hindi namin inendorso yung mga kandidatong yan para kampihan kami o protektahan kami, hindi ganon. Dinendorso namin sila dahil para maituloy ang tuluyang proseso or progreso ng Pilipinas. So napakaganda nun. Samantalang naman, saan yung video na yan? Ito. Katulad na lang yan. Saan yan? Ito.
Oo, wag yan. Ito to. Hanapin natin yan. Eto. Speaking of impeachment pa rin kay Vice President Sara Duterte, no? Katulad na lang nito, pakinggan natin. Alam niyo, ang ganda ng sinabi dito ni, ng pangalan nito? Nakalimutan ko. Basta etong Professor Mario Ferdinand Ayano Passion, yan, panoorin natin to. Ang ganda ng sinabi niya rito. Play. Para matanggal siya ay conviction, no? After impeachment, hindi ka matatanggal basta-basta kung hindi ka mako-convict ng Senate sitting as the impeachment court. So, sa tingin ko malabo na ma-convict si Vice President Sara hanggat nandiyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, no, tapos si Ping Lacson at saka si Soto. Sumusunod dito sa isang malaking religious bloc, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na kaalyado. Pero ako nalalabuan ako kay kay Ping Lacson Oo, hindi ako 100% na sure na kakampi si Ping Lacson sa sa mga Duterte. Hindi ako kay Tito Soto maaari pwede pa, pero kay Ping Lacson mukhang malabo. May din kasi yun minsan may tagis din. Mga Duterte. Sa tingin niyo po ba itong mga namomonitor na mga glitch o di kaya ay mga pagtatanong ng ating mga kababayan, mga problemang na-encounter nila, hindi ba obligado ang COMELEC dito na agad tugunan na ito at hindi na antayin na dapat merong mga formal na mga request, merong mga agad-agad na, kumbaga, kailangan mo nang magreklamo, wala bang kapangyarihan ang COMELEC? Kasi, di ba, nakasalalay sa kanila, pati sa batas, na dapat magkaroon ng transparent na halalan. Yun nga ang problema si Amy, kapatid ni Bongbong. Pag-upo ni Amy, nangako siya na re-repasuhin itong automated voting system. Noong umpisa, yun nga yung ginagawa niya. Nagkakaroon ng mga hearing, no? At yung NGO na kakampi ko, kaibigan ko, nagpe-present ng mga position papers doon kina Amy, no? Pinagpipilitan nga yung hybrid system. Aba, later on, it died a natural death. Parang nakalimutan na at napunta na yung isip ni Amy sa ibang matters. Nakalimutan na yung amendment of the hybrid para ipasok. Walang yan, wala pala akong boses. Daldal ako ng daldal, hindi ko pala na-on yung audio. Ulitin ko yung sinabi ko, ulitin ko. Yung tawag dito, yung etong si Jaime Marcos may pinangako pala na tatrabahuin itong automated voting machine. Parang tututulan niya ata to, pero bakit hindi kaya niya tinutulan na? Ayan ako po kaya naman siguro baka kaya hindi na tinutulan kasi nag-usap na talaga.
Oo, parang 20 pesos kilo na bigas na to ni Marcos Jr. Tingnan nyo, ano talaga sila, magkapatid talaga. No, hindi man lang tinutupad ko ano yung mga pinangako. Oo, nagpangako-ngako kayo tapos di nyo tutupad. Oo, yan ngayon. Marami pa rin. In fairness, ang dami pa rin bumoto kay Amy, ha? Oo, naka 12 million pa. So, ibig sabihin, may 12 million pang tangang Pilipino. Oo, so ibig sabihin, wala talagang kwenta tong mga ginagawa natin ngayon. Biruin mo, daming tanga. Biruin mo, 12 million na bumoto kay Amy Marcos. Nagpabudol, 12 million pa. Akalain mo yun. Lupit, di ba? Pasok yung hybrid system. Yung mismong kapatid niya, biktima niyan eh. Tama. Hindi naman binilang ng COMELEC yung nagprotesta si Bongbong. Hindi naman binilang ng COMELEC yung mismo mga balota. May mga balota pa nga na basang-basa, no? Nabasa daw ng ulan. Ayon sa COMELEC, sa Presidential Electoral Tribunal, ayon daw sa batas, ang bibilangin lang, ang susundin lang na bilang ay yung bilang ng machine. Hindi na raw kailangang bilangin isa-isa yung mga balota. Kaya ka nga nagreklamo, kaya ka nga nagprotesta sa Presidential Electoral Tribunal para bilangin yung mga balota, buksan yung mga ballot boxes, bilangin yung mga balota isa-isa. Pero yun na nga no, alam nyo, nung panahon nga nung nagwewelga itong si Marcos Jr. nung panahon na tumakbo siya bilang Vice President at tinalo siya ni Leni Robredo, talagang nagprotesta siya dito at hindi siya sang-ayon dito sa tong machine na to, tong bagong pamamaraan sa pagbibilang ng boto, no? So, ang pinagtataka ko lang din talaga ngayon, bakit sumang-ayon na rin to si Marcos Jr. dito? Samantalang dito siya dati nadaya. Sabi niya, hindi natin sinabi yan. Ang tanong dito, hindi kaya nakabisado na ni Marcos Jr. ang kung ano man yung kalakaran dito sa panibagong style ng pagbibilang ng boto? O hindi kaya natuklasan din, talagang nalaman talaga ni Marcos Jr. etong dayaan sa COMELEC at talagang inadapt niya na lang din sa kanya? Hindi kaya ganon? Hindi kasi isipin nyo dito siya nadaya noon. Ito yung narereklamo niya noon pero wala siyang ginawa ngayon. Presidente na siya. O ngayon, tas eto pa si Amy Marcos, 'di ba? May pangako pala na hahadlangan tong automated machine na to. Automated counting machine na to. Pero hanggang ngayon hindi naman ginawa. Hanggang sa nanalo na naman siya ulit. So ano ibig sabihin niya? Naku po, medyo nakakakabayan, ha? Pero hindi ginawa yan ng Presidential Electoral Tribunal. Ang ginawa lang nila kung ano yung inulit lang nila yung pagbibilang ng mga machine. Di natural, ganun din yung magiging resulta. O kaya natalo sa protesta si Bongbong. Ang kinalulungkot namin ay bakit yung kapatid ni Bongbong na dinaya at kitang-kita na mali yung batas dahil ayaw bilangin yung mga balota mismo at nagre-rely pa rin, no? Nagprotesta ka na, magre-rely pa rin yung Electoral Tribunal doon sa resulta na isinuka ng mga machine. Yun. Okay, alam niyo ito kaya nga siguro ngayon 'di ba, alam naman natin na si Pastor Apollo C.K. Buloy ay tawag dito ay nagpo-protesta din or hindi tawag na protesta, nananawagan ng manual counting, no? So yun po yung isa sa mga isinusulong din ng Banateros at ng SMNI ngayon na panawagan sa COMELEC. So malamang sa malamang kung ano yung dahilan na ginawa ng COMELEC nung panahon ni Marcos na nadaya siya di umano, ganun din yung gagawin
Ganun din yung gagawin siguro din ngayon. Baka hindi rin payagan ng COMELEC na mag-manual counting. Ito na lang pinagtataka ko. Ang laki-laki ng pondo ng COMELEC. Nagsasayang nga sila ng 150 million. Diba? Nagsasayang sila ng 150 million para sa balota, tapos wala silang sapat na pondo. Una-una pinaglalaanan ng gobyerno ng napakalaking pondo yan. Tapos kanino man nanggagaling yung pondo na yan? Galing yan sa tax, sa buwis ng bayan, sa mga tao. So kung yung mga netizen ang nagre-request ng mag-manual counting, bakit hindi nyo gawin? Diba? Napaka-simple lang naman yun. Una, laki-laki ng pondo nyo. Saan nyo nilalagay ang pondo nyo? Sa bulsa nyo. Hanggang ngayon natapos na nga yung halalan, wala pa rin yung hinihiling ng mga netizen na ipakita nyo yung 6 million na balota na ginastosan ng 150 million. Hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita yun. Yun ba, sinunog ba? Sabi nila sinunog, pero hindi naman natin nakita. Wala din naman silang pinakita. So, 'di ba, na doon pa lang isa 'yun sa talagang pinaghinalaan natin na maaaring magamit ng COMELEC yung 6 million na balota na 'yon para gawin or gayaan sa pangdaraya. Baka. Hindi ko sinasabing oo agad. Tuloy. Yun nga yung nirereklamo mo eh. Bakit yun pa rin ang pagbabasihan? Di useless yung protest. Bakit hindi natupag ni Jaime yan? 6 na taon siya nakaupo dyan, at saka itong ating mga senador na iba pa, 6 na taon kayo nakaupo dyan, pagkatapos ngayon kayo magre-reklamo. Tama. Huli na, no? Huli na. Yun nga po, dapat sila na nga yung nanguna kasi naging biktima sila, or baka may nakita sila na, advantage sa atin to sa hinaharap. Yun na nga. Admar. Boss Admar, buwabanat ka na rin ha. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Biruin mo, 6 years ago na, tama ba? Hindi ako nagkakamali. Sabihin na natin nangyari na sa kanila to. Itong nangyari ngayong halalan na inireklamo pa nila mismo. Pero magtataka ka, bakit ngayon hindi nila tumahadlangan? Bakit pumabor sila? Kasi nga, advantage nga sa kanila. Kaya tama yung sinabi ni Boss Admar. Boss Admar ha, buwabanat ka na ha. Marunong ka na ha. Baka nga may laman yung sinasabi ng congressman na kaibigan ko na palabiro. Sinabi niya doon sa Amerikano, kasi yun nga, nagtataka yung Amerikano eh. Nakita namin talagang ang hirap mandaya. Pinaliwanag ng Amerikano, walang port, tapos hindi tumatanggap ng anumang signal from the outside. Hindi mo talaga mape-penetrate. It's impossible to penetrate. Tapos yung kanyang memory system, pagka nalagyan na ng program, imposible naman ng palitan. At saka yung transmission niya, mahirap din na i-intercept, mahirap i-clone. Kasi grabe yung kanyang mga redundant safety or safeguard features. Hindi mako-clone yung kanyang machine. So ang pwede lang mag-transmit doon sa server, yun lang genuine machine at hindi yung clone. So nagtataka siya, ito yung bago kinakraft pa lang yung the very first law on automation. Pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin dalawa, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin? Napakaganda. Sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan eh. Hindi kami makakapandaya eh. Yun yung... Batay, yun na nga. Grabe yun ha. Grabe yung mga binibitawan ni Professor Mario dito ngayon ha. So yung counting machine pala na yan,
sinubukan, no? Sinubukan, tinry. So ibig sabihin, ay naku po. So ibig sabihin, tama nga yung sinasabi ni Attorney Espicio ba yun? No? Yung sinasabing wag daw i-connect sa mga ganito ganyan, tapos yung version 3, version 4, ganon. Oo, si Attorney Espicio ba yun? Basta yun, no? So ibig sabihin, totoo pala yun. Naku po. So yan, no? Liwanag ulitin natin yung paliwanag ni Professor. Automation, pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin dalawa, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin? Napakaganda. O sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan Hindi kami makakapandaya So yun na nga. So ibig sabihin, may isang Amerikano na nagpresenta ng kanyang voting counting machine. So yun, yung machine na yon ay hindi kaya talagang mandaya kahit sino. So talagang patas kung sa patas. So eto daw, machine na to hindi pinansin. Oo, kasi nga patas So ibig sabihin, ang pinansin lang etong machine na to dahil makakapangdaya yung makakapangdaya sa boto. Hindi sa akin nanggaling yan dito kay Prof. Mario yan. Nako po sino kayang Amerikano yun? Sino kayang congressman yun? Parang ang sarap interviewin nun May interview nga mamaya sa SME na yun. Okay yun yun yung biro na may laman. Opo, pero dito naman tayo sir kasi mahaba-habang usapin din yan lalo na itong issue ng panawagang manual recount kasi narinig na rin natin yung pagmamatigas ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!